Kung walang Duterte, walang Marcos na nakaupong Pangulo ngayon. Hindi totoo. I-analyze natin ang sinabi ng DDS na ito at patutunayan nating mali. By Filipino Future, si Duterte at Cayetano ay tumakbo bilang presidente at VP sa iisang tiket. Magkatandem sila noong 2016 election. Si Duterte ay nakakuha ng 16M na boto habang si Cayetano ay nakakuha lamang ng 5.9M na boto. Ang malaking tanong ay ito, kung DDS talaga lahat yang mga botante ni Duterte noong 2016, bakit hindi nila naipanalo si Cayetano? Ang boto na nakuha ni Bongbong Marcos sa pagka-VP noong 2016 na ay 14 na milyon. Setting Leni Robredo aside na isang LP candidate, bakit mas malaki ang nakuhang boto ni BBM kaysa kay Cayetano? Saan galing ang 10M boto na nakuha ni Duterte na labas sa DDS votes ni Cayetano? Hindi pwedeng galing yan sa mga LP voters dahil si Mar Rojas ang binoto nila saka si Leni. Kanino galing ang majority votes ni Duterte na nagpanalo sa kanya? Noong election 2016, umugang ang pangalan ni Duterte nang banggitin niya paulit-ulit ang pangalan ng yumaong President Ferdinand E. Marcos sa kanyang mga kampanya. Napansin ito hindi lamang ng mainstream media kundi pati ng mga Marcos loyalists and supporters. Lalo na nung nagsabi si Duterte na ipapalibing niya ang bangkay ni Apoleke sa Heroes Cemetery. Good news ito sa mga Marcos loyalists. Noong panahon ng kampanya, ang mga Marcos loyalists sa panunguna ni Jose Calida ay bumuo ng isang alyansa. Tinawag nila itong ALDAB o Alyansang Duterte-Bongbong. Ang katindem ni BBM ay ang late senator na si Miriam Defensor Santiago. Subalit dahil may malala na itong sakit, napunta kay Duterte ang malaking porsyento ng mga Marcos loyalist sapagkat inendorso ni Amy Marcos si Duterte sa mga loyalista sa norte at ang pinakamalaking nagpondo sa kampanya ni Duterte ay ang mga Marcos loyalista din. In fact, ang pinakamalaking nagdonate ng pondo sa kampanya ni Duterte ay si Antonio Florindo Jr., na isang Marcos loyalist na nakabased sa Davao City. Nasa total of 75 million pesos ang naidonate niya kay sa kampanya ni Duterte. Si Sap Antonio Lagdameo na childhood friend ni PBBM ay pamangkin ni Antonio Florindo Jr. Ano ang dahilan bakit red color ang pinili ni Duterte na political color sa kanyang kampanya, gayong ang partido niya na PDP Laban ay isang dilawang partido at ang kanyang katandem na si Cayetano ay isa ring dilawan? Isa lang ang sagot, kailangan ni Duterte gamitin ang red color para makuha niya ang boto ng mga Marcos loyalists. Ang red color ay political color ng mga Marcos simula pa noong una. In short, ang pinakamalaking grupo na nag-endorso ng Alyansang Duterte-Bongbong ay mga